Ang pangunahing paksa ng talakayan ay ang maling pananaw na ang mga Joynetics ay anti-Kalingap. Ayon sa nagsasalita, hindi makatwiran ang ganitong akusasyon sapagkat ang mga Joynetics ay may malaking ambag sa programa ng Kalingap. Sila ay nag-aambagan, nanonood ng mga video, nagsishare ng uploads, at sumusuporta sa mga beneficiaries. Binanggit niya na ang ugat ng kaguluhan at kung bakit nagliligalig ang mga Joynetics ay dahil na-trigger sila sa mga pahayag ni Lorne. Aniya, paulit-ulit na may pasaring si Lorne gaya ng, "It takes two to tango," o darating ang panahon at sasabog ang katotohanan. Dahil dito, nagkakaroon ng iritasyon at reaksyon hindi lang sa mga Joynetics kundi pati sa ibang reactor. Itinanggi rin ng tagapagsalita na ang kanilang grupo ay anti-Kalingap dahil kung titignan, sila mismo ay tumutulong at nagtatanggol sa mga supporter at beneficiary. Ikinumpara pa niya sa ibang mga reactor at defender ng ibang grupo. Kung sila ay nagtanggol kay LC o sa Jangkar, natural lang din umano na siya at ang Joynetics ay magtatanggol kay Joy. Binanggit din na ang problema ay hindi sa mismong Joynetics kundi sa mga patuloy na pasaring ni Lorne na nagiging sanhi ng gulo at trigger ng alitan. Kung tumigil umano si Lorne, wala sanang magagalit na Joynetics at wala ring magre-react na reactor. Dagdag pa, binanggit na kahit ibang issue tulad ng Kina Makagago, Federico at iba pang personalidad ay tapos na, ngunit bumabalik ang gulo dahil sa paulit-ulit na parinig ni Lorne. Sa huli, nanindigan ng tagapagsalita na, hindi anti-Kalingap ang Joynetics. Ang ugat ng kanilang pagkagalit ay mula sa mga patutsada ni Lorne. Dapat manatili ang usapan sa issue lamang at hindi humantong sa personalan. Sana'y matapos na ang ganitong gulo at magpatuloy na lang sa pagtulong ang bawat isa. Sa madaling sabi, ang salaysay ay pagtatanggol sa Joynetics laban sa bansag na anti-Kalingap at paglilinaw na ang tunay na sanhi ng tensyon ay ang walang tigil na pasaring ni Lorne na siyang dahilan kung bakit sila nati-trigger at nagiging mainit ang video sa pagbati ni Sangkay Lawns sa kanyang mga taga-suporta mula sa iba't ibang panig ng mundo, kabilang ang mga Team Sangkay, Team Kalingap at mga OFW. Pagkatapos ng mga shoutout, ipinakilala niya ang paksa ng kanyang content, ang mga pahayag at livestream ni Bayad Baksik na aniya ay hindi banat baksik. Ayon kay Sangkay, sa mga clip ng live video ni Bayad Baksik, marami itong sinabing laban sa mga Joynetics, taga-suporta ni Joy. Binatikos ni Bayad Baksik ang relasyon ni na Joy at Dan, pati na rin ang kanilang paggamit umano ng sponsors. Binanggit pa na pati sina Jen Oko at iba pang konektado sa kanila ay nadadamay. Idinagdag ni Sangkay na tila ginagamit ni Bayad Baksik ang social media para maging matapang dahil bayad umano ito. Paulit-ulit niyang tinatanong kung sino ang nagbabayad kay Bayad Baksik at bakit ito tila galit na galit. Sa kanyang reaksyon, pinuna ni Sangkay na sinasabing ginagamit ng ilang reactors ang Joynetics para kumita ng views. Binanggit niya ang mga pangalan tulad ni na Bopil at Marilyn Chang na umano'y may koneksyon kay Bayad Baksik. Lumabas din ang issue na ginagamit daw ni na Joy at Dan ang mga sponsors. At pati na rin si Kalingap Rob ay nadadawit. Ayon kay Sangkay, maling paratang ito. Tinuligsa rin niya ang maling spelling at estilo ng mga thumbnail ni Bayad Baksik at tinawag itong walang brain. Giit ni Sangkay si Joy ay isang tunay na beneficiary at hindi dapat tawaging peke. Binanggit din niya ang mga posisyon ni na Kuya Val at Ate Edna. Ayon kay Sangkay, ayaw ni Kuya Val ng paggamit ng mga sponsor para manira ng iba at mas pinipili ang tahimik at matinong pamumuno. Aniya, si Bayad Baksik ay nagiging pabigat at sanhi ng gulo sa komunidad ng Kalingap. Sa huli, ipinahayag ni Sangkay na kung may ebidensya laban sa sinasabing scammer na si Yang Mi, dapat ilabas. Kung wala, mas mabuting manahimik. Iginit niya na matagal na siyang bahagi ng Kalingap at hindi siya nagpapakita ng peking resibo. Tinapos niya ang video sa pasasalamat at paanyaya sa mga manonood na mag-subscribe, mag-like at mag-share bago magpaalam sa kanyang mga kadishes. Gusto mo ba na gawin ko? Ang pangunahing paksa ng talakayan ay ang maling pananaw na ang mga Joynetics ay anti-Kalingap. Ayon sa nagsasalita, hindi makatwiran ang ganitong akusasyon sapagkat ang mga Joynetics ay may malaking ambag sa programa ng Kalingap. Sila ay nag-aambagan, nanonood ng mga video, nagsishare ng uploads, at sumusuporta sa mga beneficiaries. Binanggit niya na ang ugat ng kaguluhan at kung bakit nagliligalig ang mga Joynetics ay dahil na-trigger sila sa mga pahayag ni Lorne. Aniya, paulit-ulit na may pasaring si Lorne gaya ng, "It takes two to tango."
o darating ang panahon at sasabog ang katotohanan? Dahil dito, nagkakaroon ng iritasyon at reaksyon hindi lang sa mga Joynetics, kundi pati sa ibang reactor. Itinanggi rin ng tagapagsalita na ang kanilang grupo ay anti-Kalingap dahil kung titignan, sila mismo ay tumutulong at nagtatanggol sa mga supporter at beneficiary. Ikinumpara pa niya sa ibang mga reactor at defender ng ibang grupo. Kung sila ay nagtanggol kay LC o sa Jangkar, natural lang din umano na siya at ang Joynetics ay magtatanggol kay Joy. Binanggit din na ang problema ay hindi sa mismong Joynetics, kundi sa mga patuloy na pasaring ni Lorne na nagiging sanhi ng gulo at trigger ng alitan. Kung tumigil umano si Lorne, wala sanang magagalit na Joynetics at wala ring magre-react na reactor. Dagdag pa, binanggit na kahit ibang issue tulad ng kina Makagago, Federico at iba pang personalidad ay tapos na, ngunit bumabalik ang gulo dahil sa paulit-ulit na parinig ni Lorne. Sa huli, nanindigan ng tagapagsalita na, hindi anti-Kalingap ang Joynetics. Ang ugat ng kanilang pagkagalit ay mula sa mga patutsada ni Lorne. Dapat manatili ang usapan sa issue lamang at hindi humantong sa personalan. Sana'y matapos na ang ganitong gulo at magpatuloy na lang sa pagtulong ang bawat isa. Sa madaling sabi, ang salaysay ay pagtatanggol sa Joynetics laban sa bansag na anti-Kalingap at paglilinaw na ang tunay na sanhi ng tensyon ay ang walang tigil na pasaring ni Lorne na siyang dahilan kung bakit sila nati-trigger at nagiging mainit ang palitan ng reaksyon. Gusto mo man, ito ay detalyadong salaysay ng isang reaction video livestream ni Sangkay Lons na tumatalakay sa mga issue sa loob ng Kalingap community, partikular laban kay Bayad Bagsik. Narito ang mas malinaw at organisadong detalyadong buod salaysay. Detalyadong salaysay. Nagsimula ang video sa pagbati ni Sangkay Lons sa kanyang mga taga-suporta mula sa iba't ibang panig ng mundo, kabilang ang mga Team Sangkay, Team Kalingap at mga OFW. Pagkatapos ng mga shoutout, ipinakilala niya ang paksa ng kanyang content, ang mga pahayag at livestream ni Bayad Bagsik na aniya ay hindi banat bagsik. Ayon kay Sangkay, sa mga clip ng live video ni Bayad Bagsik, marami itong sinabing laban sa mga Joynetics, taga-suporta ni Joy. Binatikos ni Bayad Bagsik ang relasyon ni na Joy at Dan, pati na rin ang kanilang paggamit umano ng sponsors. Binanggit pa na pati sina Jen Oco at iba pang konektado sa kanila ay nadadamay. Idinagdag ni Sangkay na tila ginagamit ni Bayad Bagsik ang social media para maging matapang dahil bayad umano ito. Paulit-ulit niyang tinatanong kung sino ang nagbabayad kay Bayad Bagsik at bakit ito tila galit na galit. Sa kanyang reaksyon, pinuna ni Sangkay na sinasabing ginagamit ng ilang reactors ang Joynetics para kumita ng views. Binanggit niya ang mga pangalan tulad ni na Bopil at Marilyn Chang na umano'y may koneksyon kay Bayad Bagsik. Lumabas din ang issue na ginagamit daw ni na Joy at Dan ang mga sponsors. At pati na rin si Kalingap Rob ay nadadawit. Ayon kay Sangkay, maling paratang ito. Tinuligsa rin niya ang maling spelling at estilo ng mga thumbnail ni Bayad Bagsik at tinawag itong walang brain. Giit ni Sangkay si Joy ay isang tunay na beneficiary at hindi dapat tawaging peke. Binanggit din niya ang mga posisyon ni na Kuya Val at Ate Edna. Ayon kay Sangkay, ayaw ni Kuya Val ng paggamit ng mga sponsor para manira ng iba at mas pinipili ang tahimik at matinong pamumuno. Aniya, si Bayad Bagsik ay nagiging pabigat at sanhi ng gulo sa komunidad ng Kalingap. Sa huli, ipinahayag ni Sangkay na kung may ebidensya laban sa sinasabing scammer na si Yang Mi, dapat ilabas. Kung wala, mas mabuting manahimik. Iginit niya na matagal na siyang bahagi ng Kalingap at hindi siya nagpapakita ng peking resibo. Tinapos niya ang video sa pasasalamat at paanyaya sa mga manonood na mag-subscribe, mag-like at mag-share bago magpaalam sa kanyang mga kadishes. Gusto mo ba